Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen? Alam nyo, ano man ang pinagdadaanan ho ng ating bayan, I believe that God is in control. No? Ang importante po, tayong mga mananampalataya ay patuloy hong magpakatibay at magpakalakas ho. Sa umagang ito, gusto kong ipagpatuloy ho natin yung ating mga pag-aaral. Alam niyo po, ang layunin ng ating mga pag-aaral ay hindi lamang para patibayin yung ating pananampalataya, hindi lang ho yun. Ang layunin nito ay para makilala ho natin ang lubusan ng ating Panginoon. No? Kasi in the end, ito ho ang magiging talagang sukatan ho. At ito ho ang malaking pananagutan ng lahat ng mga mangangaral, mga tagapagturo na kailangang kilala natin ang Diyos na ating sinasamba. Bakit po sinasabi? Dahil ang panlilinlang ho, the deception that is happening all around the world, sa buong mundo, itong panlilinlang na ito ay ang layunin ay mailihis ho ang atin hong mga mata kay Jesus. At mailihis ho ang katotohanan kung sino ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Ito ang issue ng ating hong kalagayan ngayon in the modern church. Ito ho yung tinuring at sinabi ni Apostol Juan na the great apostasy. Ito ho yung falling away. Kasi every day, ako po yung nakakapanood ng kung ano nangyayari sa mga gawain ng Panginoon. At talagang nakakabahala po. At kailangan tayo po ay magpakatibay sa ating mga sarili. Amen? That whatever happens, ano man ang mangyari sa mundong ito, ano man ang maging kalagayan ng ating pamayanan, tayo po ay hindi maiaalis ang mga mata natin kay Jesus. Tandaan niyo po yan. Yan po ang aking passion sa aking paglilingkod sa ating Panginoon. That we may know, makilala natin ng lubusan ang ating pinananampalatayanan. Amen? Amen. Alam niyo, ngayon pong umaga, gusto kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa mga turo ng Panginoon na alam ko po ay magbubukas sa ating mga isipan. Ito po ay tungkol po sa tinatawag pong the narrow gate, ang makitid o makipot na pintuan. Amen? Alam niyo kung titingnan natin ito mga kapatid, alam ko narinig na ho natin ito, marami ng mga naipangaral tungkol dito. Sa radyo, sa TV, sa YouTube, marami ng mga pastor, mga preachers ang nagbahagi ng mga katuruan ito. Pero ngayong umaga, gusto kong tignan niyo po ito sa perspektibo ng orihinal na layunin at mensahe po ng ating Panginoon batay sa kanilang lengguwahe. Amen? Inuulit ko to lagi kasi para ma-excite tayong lahat na ang atin pag-aaral ay hindi tungkol lamang sa mga doktrina ng gawain ng Diyos, kundi yung talagang kalagayan ng mga naunang mga mananampalataya. Kaya po sa umagang ito, buksan natin muli sa aklat po ng Mateo, pangkat 7, kasi meron lang akong gustong ipakita sa inyo. In verse 13, makikita niyo po ito. Ang sabi ng Panginoon, enter through the narrow gate, because broad is the gate and spacious is the road that leads to destruction. And there are many who enter through it. Napakarami ng mga pumapasok doon. Mga kapatid, ano pong nakikita natin dito? Makikita natin dito sa paunang salita ng Panginoon na nagbigay siya ng specific na utos. Specific na command. Kanino? Sa mga tagasunod niya. Anong utos niya? Pumasok kayo sa makipot na pintuan.
enter the narrow gate. Dito po sa talinhaga, hindi talinhaga, kundi mga salita ng ating Panginoon, may makikita ho kayo dito kung bubuksan lamang natin ang ating mga mata. Dito ho, tinatalakay ng Panginoon in verse 13 to 15 actually, makikita ho natin na dalawa po ang pintuan na papasukan ng lahat ng tao dito sa ibabaw ng mundong ito. At itong dalawang pintuan na ito ho yung pagdidesisyonan ng bawat isa sa atin. Alam niyo mga kapatid, pinapasa ko po sa inyo ang isang katotohanan. That we are responsible for our own self. Meron ho tayong pagpili na dapat gawin natin. At itong pagpiling ito ay kung ano ang pintuan na aking papasukan. It's either the narrow gate, yung makipot na pintuan, o yung the wide gate o malawak o maluwag na pintuan. Mga kapatid, mamili ho tayo. Kasi ho, ang dulo nito ay either buhay, yung divine life, o distraction, o kawalan ng halaga ng buhay na atin nung ipinamuhay dito sa lupa. We must choose. Kailangan mamili tayo. Whether we like it or not, sasabihin niyo, Brad, wala pa akong napipili. Sa totoo lang mga kapatid, meron na ho tayong pinasok kaya tayo nandito. Lahat ng tao mamimili. Either the narrow gate or the wide gate. At importante na maintindihan natin ito. Alam niyo kung bakit? Kasi ang dulo nito ay ang atin tinatawag eternal destiny. Yung kahinatnan mo pagkatapos ng buhay na ito. Alam nyo, nililibang ho tayo ng mundo. Ang dami-dami yung entertainment na ipinagkakaloob sa atin ng daigdig na ito. Para siguro hindi natin masyadong seryosohin na sa bawat araw na lumilipas, bawat oras na nagagamit natin ay papalapit tayo ng papalapit sa ating kahihinatnan. Either buhay or kawalan nito. Kasi yung kamatayan everybody will have to go through it. Pero at the end of, sa dulo ng kamatayan na yon, meron ng tinutukoy na buhay na walang hanggan o kawalan ng buhay na ito. So, seryoso. Amen? Amen po? Sa palagay mo, kapatid, ano kaya itong makitid na pintuan na ito? Meron kayong ideya? Ano yung makitid na pintuan na binabanggit ng ating Panginoon na kailangang piliin mo na pumasok doon? Alam nyo, hindi ko kayo pwede, kaya naman siguro enganyuhin. Pero hindi ho yun ang batayan eh. It's always our decision to enter this narrow gate. Ano kaya ito? Bakit marami ang pumapasok doon sa malawak na pintuan at kakaunti ang pumapasok sa makitid na daan? May idea kayo? Ano yung makitid na pintuan? Ano yung malawak na pintuan? Ano ibig sabihin nito sa buhay mo? Sige. Nagtataas sister. Ano ibig sabihin ng, bakit ito, sa palagay mo, ano yung makitid na pintuan na ito? Yung narrow gate po, yun yung patungo sa kaharian ng Diyos. Pero bago ka makarating doon,
maraming pagsubok na pagdadaanan. Maraming pagsubok na pagdadaanan. Samantalang yung malawak na daan, yun ay puro patungo sa pamumuhay na napupuno ng pansanlibutan patungo sa kapahamakan. Mhm. Okay, so sino pa may ideya? Well, tama rin. Si Mau. Bakit kitid ng daan, ano? Kakaunti ang pumapasok. Yung narrow gate po, yun po yung pamumuhay na mahirap pero tama. Kumbaga, meron pong minsan may sakripisyo na mangyayari dito sa pamumuhay natin sa lupa. Yung ito po yung tamang direksyon natin at relasyon natin sa Panginoon. At ang ending po nito ay maganda. Yung wide gate naman po, ito po yung parang walang rules. Wala pong rules na pamumuhay natin dito sa lupa. Parang easy go lucky lang po na pamumuhay na makasalanan. Okay, so yung parang worldly life. Amen? At saka yung sacrificial life. Ano pa? Meron? Si Brother Ming, anong tingin mo dyan? Ano yung makitid na pintuan? Itong makitid na pintuan ay yung daan patungo sa righteousness ng Panginoon. Yung kanyang panuntunan, mga batas ng Panginoon, kung ano yung nakalulugod sa Diyos, yung ating susundin para tayo makarating sa buhay na kasaganaan. Dahil yung pintuan na ito ay magdudulot sa atin ng lahat ng pangangailangan natin, yung mga ipoprovide ng Diyos kung tayo ay makararating o makadadaan doon sa daang inihatag sa atin ng Panginoon na lakaran natin. Okay, yung parang righteousness, yung pamumuhay na matuwid. Ayan, makitid. Kasi Brad, kailangan maging seryoso. Hindi lukewarm ka na kung kailangan maisipan. Hindi ba parang kailangan talaga maging seryoso sa pananampalataya. Okay, para sa iyo yung pag pumasok ka diyan, seryoso ka. Kasi parang kung kailangan maisipan kung Parang yung sa'yo kailangan pag pumasok ka, seryoso na, dire-diretso, kahit anong kahinatnan mo. Okay? Sino ba may idea dito? Dito banda. Dito, yan. Ha? May idea kayo? Dito banda, sa harapan. Sister Elby, parang gusto magsalita Umuporma sige. Yung pong narrow gate is about Jesus Christ, yung relasyon mo sa Diyos na dapat sa Kanya ka sumunod. Ayun, parang sa'yo yung talagang nakatuon lang kay Jesus Christ, sa ating Panginoong Jesucristo. Meron pa? Ha? Meron pa? Okay. Lana? Meron pa? Okay. So, para maintindihan yung narrow gate, babalik tayo sa original na salita nito. Amen? Sabi kasi, enter through the narrow gate. Alam niyo yung narrow gate sa Bible, in the original word, ang word na narrow gate sa Grego ay salitang stenos. Stenos, di ba sa medical term yan? Alam yan ni Iset di ba? Stenosis. Yung stenosis, yung yung ugat mo, kapag kumikitid, makitid talaga, makitid. The narrowing of our nerves, yung mga arteries natin, yung veins natin, stenosis yun. Doon kinuha yung salitang stenosis. So, yung salitang steno, ibig sabihin nito, masikip. Masikip, restricted. Ibig sabihin hindi pang barkadahan nito. Restricted at hindi spacious. Walang enough na space. Para bang pag dumaan ka, kasi ang problema dito sa Bulacan, hindi uso dito, yung sa Maynilang kinalakihan namin. Ako'y lumaki sa Sampaloc. Nung panahon namin, usong-uso doon yung mga iskinita. Di ba? Kaya ibang mga tao, lalo kayo dito, pag doon punta kay Maynila, dadaan ka sa iskinita, matatakot ka Kasi isang daan lang yun Di ba? Isang pathwalk lang yun. Hindi nga kasya tricycle Bisikleta lang siguro. Ang malupit doon panahon namin sa Sampaloc,
pag dumaan ka sa iskinita, lalo medyo ginagabi ka, kung may mga nagiinuman doon sa daan, nakakatakot, di ba? May mga nakatambay. Makitid talaga na halos pag dumaan ka, halos kayong magkasalubong, parehong tatagilid. Di ba? Hindi maluwag na palitan ng dam. It's a very tight space area. Makitid. Imagine niyo ang kitid ng gate. Sino dito magpapagawa ng makitid na gate? Di ba? Amen. Gusto natin malawak Makitid dito. At ito ho ang problema. Gusto ko lang itong basagin ngayong oras sa ito. Kasi itong makitid na pintuang ito, itinatali ito sa Mateo 19:24. Ano yun? Ito yung sinasabi ng mga preacher na mas mabuti pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Amen? So ito kasing narrow gate at saka yung eye of the needle ay halos pinagtatapat. Ito gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid. Yung turo ng eye of the needle, sabi kasi may narinig akong preaching noon, ang doon sa Jerusalem ay merong makitid na pintuan na pag ang camel ay dumaan doon, kailangang alisin niya lahat ng kanyang mga bagahe. At ang camel daw ay para makapasok doon, luluhod, gagapang, papasok doon sa gate na yon. Mga kapatid, alam niyo napakaganda ho ng mga turong yon. Pero sa kalungkutan, in a very, sabi nga, malungkot na sitwasyon, itong tinuturo sa ating mga pulpito tungkol sa pagkakaroon daw ng isang maliit na gate sa Jerusalem na ang tawag daw ay the Needle Gate. Eye of the Needle Gate. Ito ay isang kwentong kutsero. Bagamat itinuturo to sa mga pulpito, ito ay hindi ho totoong nangyari. Wala hong Eye of the Needle na gate doon sa Jerusalem nung panahon nila Kristo. Wala ho. Ito'y pinatunayan ng archaeology. Wala ho silang nakita. Pinatunayan po ito ng mga historical na basis. Wala ho talaga. Bakit ko sinasabi to? Kasi madalas ginagamit po ito para sabihin sa mga Kristiyano, mabuti pa sa kamelyo dumaan sa butas ng karayom, kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Kaya pag ikaw pumasok ka sa gawain, handa mong isuko lahat ng irong ari-arian para sa gawain. Para sa Panginoon. To the point ng mga miyembro, sa kagustuhan pumasok sa kaharian ng Diyos, kailangan pala maging mahirap ako. Mga kapatid, hindi ako nagtuturo ng prosperity gospel, pero gusto ko ituro sa inyo yung balanse naman. Ang pagiging mahirap po, yung poverty ho, tandaan nyo, ito yung sumpa na binawi at sabi nga, anong tawag doon? Ni-reverse ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi niya, ang kaaway nagpunta sa lupa upang pumatay, magnakaw at magwasak. Subalit ako'y nagpunta rito upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan nito. Sinabi nga ni Kristo, unahin mong hanapin ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng bagay ay ibibigay, idadagdag na lamang sa iyo. Kaya pag-iingatin ko kayo mga kapatid, pag nakarinig kayo ng mga preacher o pangangaral sa pulpito, gagamitin pa itong mata ng kamelyo, no? Sasabihan, mata ng karayom, the eye of the needle na, kapatid, kailangan handa mong isuko lahat ng iyong ari-arian para sa Panginoon. Hindi ka makakapasok Tandaan niyo mga kapatid, yung parable na yon, sinabi ni Kristo doon sa isang lalaking mayaman na kaya lamang hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos ay dahil yung kanyang pinagpaguran, hindi niya kayang isuko sa Panginoon. It's not about riches. It's not about material things. It's about what is in your heart. Sabi kasi ni Kristo, kung nasa ng puso mo, nandun ang kayamanan mo. Amen po? Kaya tayo dito, ang nais ko lang magkaroon tayo ng balansyadong pananaw sa salita ng Diyos.
Kaya nga pinag-iingat ho tayo eh. Amen po? Amen. I cannot use the eye of the needle and the narrow gate para sabihin sa inyo, kapatid, kailangan mamuhay ka ng mamuhay ka ng napaka payak. Lahat ng sobra mo, ibigay mo sa church. Hindi ho totoo yun. Amen? The narrow gate is not about giving up material wealth or just enduring a life of poverty. Hindi po. Hindi po yun ang mensahe ng Panginoon sa tungkol sa narrow gate. Amen? Nagkakaintindihan na tayo? Amen? So, kailangan malaya tayo. Yung salitang stenos, hindi nangangahulugan na papagdusahin ka niya. Hindi. Ang ibig sabihin ng stenos, isang makitid, makipot, restricted, not spacious, gate na dapat mong pasukan. Amen? Amen po? Alam niyo ho, pag pinag-aralan po natin dito, sabi ni Kristo in Matthew 7 verse 13, enter through the narrow gate. Ano sabi ng Panginoon? Pumasok kayo sa makitid na pintuan. Hindi sinabi ni Kristo na alamin ninyo at unawain. No. Kahit na maintindihan natin ito ngayong umaga, kung hindi mo ito papasukin, hindi mo ito may enjoy itong kahulugan ng sinasabi ni Kristo. It's not about knowing and understanding the narrow gate. Tandaan niyo yun, ha? Kasi ayokong malagay tayo sa isang sitwasyon na puro head knowledge na lang tayo. Puro dunong. Pero hindi natin ito nararanasan. So, sinasabi ni Kristo, hindi ito para ma-appreciate natin. Hindi ito para ituro lang natin. Hindi. Ito po ay tungkol ho sa pagsunod. Na pumasok. Pumasok ka, kapatid, sa makipot na pintuan. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi ka dadaan sa makipot na pintuan. Kakaiba, di ba? Di ba pag ikaw nagpunta ka sa mga mga palasyo o kung anong mga lugar, makikita mo yung gate pagkalaki-laki. Amen? Oh, pag tingnan niyo yung mga palasyo, nakakita ba kayo ng palasyo na makipot yung gate? Malacanang nga, pag nakita mo yung Malacanang ang laki ng gate Di ba? Amen po? Yun na lang mga bahay ng mga mayayaman. Naglalakihan yung gate. Wala namang makipot na gate Amen po? Pero ito po yung tinuro ni Kristo. We must enter the narrow gate to make it to the kingdom of God. Pasensya na kayo, Hindi yan yung, Brad, andito ako, member naman. Hindi ho. Kahit nakaupo kayo dyan, kung hindi natin dadaanan itong makipot na pintuan na ito, hindi ho tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. I thank God na tayo'y pinagpala ho. Kahit paano may maigi-igi itong kalagayan natin. But somehow, naisip ko na nung time natin, nandun tayo sa labas, di ba? Talagang ang hirap, di ba? Nakita ko yung sakripisyo ng mga kapatid, no? Sometimes, may sakripisyo ka para lang makapakinig ka ng salita ng Diyos. Alam ko yun. Iba sa inyo, lumiliban sa hanap buhay, sa trabaho, sa negosyo. Iba sa inyo, nagsasakripisyo. Amen? Are we entering the narrow gate? What is narrow gate? Amen po? Bakit narrow gate ito? Okay. Gusto kong, kasi may tutungbukin ko sa inyo ngayong umaga. Makikita nyo kung ano talaga itong stenos na ito. Amen po? And hopefully, pagkatapos ito, tayong lahat, dapat alam mo, at nagdesisyon ka na ikaw ay dumaan o pumasok sa makipot na pintuang itong binabanggit ni Kristo. Yan ang promise ko sa inyo ngayong umaga. Maintindihan nating lahat ano itong narrow gate na ito. Okay, tingnan nyo. Bibigyan ko muna ng illustration. Magiging makulito ako
kasi para maintindihan nyo ng mabuti. Makikita nyo dito, yung narrow gate na ito, at saka yung wide gate, anong kaibahan nila? Kinuha ko yan sa sa Google Di ba? Makikita nyo, natuwa lang ako dito. Yung wide gate pala, ang lawak-lawak, ang sabi ng Bible, ang dami-daming mga tao. Kaya mga footprints lang. Ang daming tao, dumadaan doon. Pero anong dulo nito? Makikita nyo dito, distraction. Ang kategorya ng wide gate na ito, malawak, maraming pumapasok, pero ang dulo nito ay distraction. Pagkawasak. Yung narrow gate naman, makikita natin, makitid dito, kakaunti ang pumapasok, sabi nga, mahirap, at ang dulo nito ay buhay. Life. So, anong makikita natin dito mga kapatid? Ang makikita ko natin dito na yung journey ng buhay nating lahat ay 2 gate, 2 daan, at 2 magkaibang destinasyon. Ano sinasabi mo, Brother Harry? We are all, going towards eternal destiny. Sa totoo lang mga kapatid, pakinggan nyo to Yung destinasyon mo, yung dulo, ang nagsasabi ng katotohanan tungkol sa gate na ito at tungkol sa daan na ating dadaanan na pipiliin mo. Ang issue dito mga kapatid ay yung dulo. Pakinggan nyo. Hindi yung itsura ng gate ang issue. Kung makitid man ito o malawak. Kaya ako papasok sa narrow gate na ito kahit makitid dito. Dahil alam ko ang dulo nun ay buhay. Tama? Papasok ba ako dito sa malawak na daan na ito? Maraming dumadaan? Easy lang ang pagpasok, pero ang dulo nun ay bangin at kapahamakan. Ang problema dito, ikaw ang mamimili nito. Hindi ka pipilitin ng ating Panginoon. Hindi kanya pakikialaman kung ano ang pipiliin mo. Bakit? Bakit hindi ka pakikialaman ng Panginoon? Kung ano pipiliin mo? Makitid o malawak? Ba't hindi kanya pakikialaman? Meron ba may idea? Ayan, yan. Taas. Sige. Kasi binigyan tayo ng free will ng Diyos Tama. Yung binigay sa iyo ng Panginoon nung ipanganak ka, pinagkalooban tayo ng isa sa pinakamahalagang regalo ng Diyos sa atin. Yung, dahil katulad tayo sa kanyang wangis, di ba, at larawan, hindi physically, binigyan kanya ng kakayahang mamili, mag-determine. Although hindi naman unlimited, kasi may responsibilidad tayo. Pinili tayo ng Panginoon na mabuhay dito sa mundo para maging maging larawan niya. To be His image. Unfortunately, dahil sa mga kasalanan na namamayani sa ating kapaligiran, diba? At nananalay tayo sa sitwasyon natin yan dahil tayo may kamatayan, madalas naliligaw tayo, diba? Pero ikaw ang pumipili nun. Ikaw. Kaya ano masasabi mo, Brother Harry? Ang masasabi ko lang, walang sisihan. Hindi ka pipilitin ng Panginoon. Kaya nga ako naniniwala sa gawain. Ang gawain ng Diyos hindi nandito para mang-engganyo, mamili. Ang gawain nandito para ipangaral at sabihin ng katotohanan. At bigyan ng kakayahan ng mga makikinig na mamili. Amen po? Because you determine your eternal destination by what you choose, which gate to enter into. Amen?
Sa mga nakikinig ko mga kapatid, wala akong papasok. HPB kami, papunta kami ng langit. Hindi yung totoo yun. Because when you come before the Lord, wala lahat yan. Wala. Baptist ka, Methodist ka, Pentecostal, wala lahat yan. Ang mangingibabaw dyan, kung ikaw ba ay pumasok sa makipot na daan. Amen? Amen po? Okay. Huwag mo nang pasuspense, Brother Harry. Sabihin mo na, ano ba yung makipot na daan? Ano ba yung makipot na pintuan? Kasi sabi, makipot at papasok ka sa narrow gate, at doon sa narrow gate na yun, may dadaanan kang mahirap na daan, makipot din. Amen? A difficult road. But the end is life. Amen? Okay. Gusto kong maintindihan niyo ito mga kapatid. Kung ano yung narrow gate, at ano yung constricted road. Kasi ito malupit eh. Yung malawak na pintuan, maganda. At yung kanyang daanan, maganda rin. Malawak. Pero yung makipot na daan, makipot na pintuan, ang dadaanan mo makipot din. At mahirap na daanan. Pero ang dulo nun ay buhay na walang hanggan. At hindi lang buhay na walang hanggan. Pakinggan nyo. The narrow gate does not only lead to our eternal destiny. It also leads to the divine life. Ano ibig sabihin? Habang ngayon na ikaw, sino po dito, pumasok na sa makipot na pintuan. Pag pumasok ka sa makipot na pintuan, kahit na mahirap ang daanan na yan, yung kalagayan mo, ang nag-aantay sa dyan ay yung divine life. Ano yun? The life that God wants for us. Yung magandang buhay na nilaan niya para sa atin. Ang tawag dyan, Zoe, life. The divine life. Ano yun? Hindi kailangan mayaman ako para maging masagana ako. Hindi. Kahit wala ka, pwede kang pakainin ng Panginoon. Pwede kanyang bigyan ng kagaanan sa buhay mo. Amen? Amen po? So, Brad, ano ngayon tong narrow gate at ano yung constricted road? Tingnan nyo. Ang narrow gate po ay stenos. Ayun na, stenos. Ang narrow gate po ay structural. Structural po ito, hindi ito metaphorical. Ano po ibig sabihin? Structural, ibig sabihin, ito po'y kalagayan. Hindi ito imagination, kalagayan talaga. Ang sabi po dito, yung narrow gate na ito, isa lang ang makakadaan, one at a time. Kung papasok ako dyan sa narrow gate, yung narrow gate na yan, hindi pwedeng bit-bit mo yung mga kapitbahay mo, anak mo, asawa mo. Malungkot po ito, kahit mag-asawa kayo, isa ka lang. Pag pumasok ka sa narrow gate, ikaw. At yung asawa mo, papasok din siya on her own. Wala kang bit-bit, ikaw ang papasok. Kaya siya makitid. Amen po? Kahit yung mga anak ko, hindi ko pwedeng hatakin. Sabay kaming papasok doon. No. Bawat isa sa atin, magdidesisyon nito. Amen po? Amen. Alam nyo, bakit kaya stenos ito? Bakit kaya sinabi ni Kristo, makitid na pintuan papunta sa kaharian? Bakit kaya stenos? Anong purpose nito? Alam nyo bakit? Kasi yung entering through the narrow gate in Matthew 7 verse 13, ay kahalintulad po nung sinabi ni Kristo sa Juan 10:9. Anong sabi niya? Ako ang pintuan. I am the gate. I am the door. If someone enters through me, kung meron daw papasok sa pamamagitan ko, he will be safe. Magiging ligtas siya. He will go in and out and find pasture. Yan pala yung sinabi ni Haring David, the Lord is my shepherd. Amen? Ano gusto ko lang bigyan kayo ng kwento? Kinento nito ni Jesus sa John chapter 10 tungkol sa isang pastor. I am the shepherd yan eh. Sabi niya, I am the good shepherd. Pero bago niya sinabi yun, sabi niya, I am the gate. I am the gate to the sheepfold. Alam niyo, nung panahon ni Kristo, yung koral ng mga tupa, hindi gawa sa kahoy nung panahon nila Kristo.
Alam niyo yung koral ng tupa, gawa sa bato. Bakit? Kasi konti puno sa kanila eh. Di ba? Economically speaking, mas maraming bato sa kanila. So ang ginagawa ng mga pastol, sila umiipon ng mga bato, ginagawa itong bakod. Bakod na bato. Bakit? Kasi may mga lobo eh. May mga wolves na pwedeng kainin, lapain yung mga tupa. Amen? Pero ang problema, puro bato to. Anong gagawin ng pastor? Paano siya papasok? Paano makakapasok yung mga tupa? Amen po? So ang ginagawa nila doon, nag-iiwan sila ng makitid na pinto. Dalawang reason yan. Ba't makitid na pinto? Kasi pagpasok ng mga tupa, isa-isa, ang pinakamahalaga doon, yung paglabas nila, isa-isa din. Mas madaling i-manage. Tama? Amen? Sino dito naging security guard? Alam niyo yun crowd management yun Di ba? Kaya huwag kayong magagalit doon sa mga sinihan, sa mga ba't pinapakipot yung dadaanan mo? Bakit? Kasi nakokontrol kung isa-isa lang. Amen po? Ito ang ginagawa ng mga pastol nung panahon ni Kristo. Pag natutulog sila, yung gate na yon, palibasa hindi bato, maglalagay lang silang kapirasong kahoy na ginagawa nilang pintuan, madaling sirain yun Ano yung ginagawa ng pastol? Sa natutulog? Si Haring David natutulog siya saan? Sa pintuan mismo. Kasi pag nandun siya sa pintuan natutulog, walang lobo, walang wolf na pwedeng mag-attempt na pumasok doon sa kulungan ng mga tupa. May naintindihan mo kayo? Yun ang binipicture ni Christ. Sabi niya, ako ang pintuan. Hindi ba ito tumutukoy din sinabi ni Kristo? Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Pero paano ka makakapasok sa makipot na pintuan na yun kung hindi ka dadaan doon sa pastol na nando sa pintuan? Ninaintindihan kayo? Ha? Nahuli nyo? Ano yung makitid na pintuan? At bakit makitid ng pintuan papunta sa kaharian ng Panginoon? Because you cannot enter the kingdom without Jesus Christ. Yan na yun. Kung hindi ka dadaan kay Kristo, hindi ka makakapasok. Kaya sinabi, ako ang pintuan. I am the door to the sheepfold. Amen? Di ba? Sino po nanonood dito? Di ba? Sinihan, concert, di ba? Mga events. May ticket ka, di ba? Makipot yun Isa lang. Lalo naman kung sasakay ka ng MRT, di ba? Isa lang. Kahit marami kayo, isa-isa. Amen po? Ang pinakamahalaga dito kasi sa MRT, wala nang tao computerized na Noong panahon namin, kahit sa perya, hindi ka makakasakay ng Ferris wheel kung di ka dadaan dun sa taong, di ba sa Ferris wheel, maliit din yung pintuan, isa-isa, parang may guide pa nga yun Dadaan ka dun sa tao, pag pinayagan ka, pasok ka, pag hindi, labas ka. Yun si Kristo. Makipot ang pintuan because you cannot enter the kingdom of God without encountering the Lord Jesus Christ. Itong tanong ko, naka-encuentro mo na ba ang Panginoon? Did you experience Christ? Mga kapatid, tandaan niyo po ito, we have a supernatural faith. Ang pananampalataya natin ay supernatural. Si Kristo ay buhay. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, bukas, at magpasawalang hanggan. Imposible na ikaw ay mapabilang sa kanyang kaharian na hindi mo siya nararanasan. Hindi mo siya na-encounter sa buhay mo. Sino po dito? Kaya nandito. Alam mo, Brenda, kaya ako nandito kasi naranasan ko ang Panginoon. More than the singing, higit. Ang problema kasi natin, pinipik natin ang presensya ng Diyos sa ganda ng kanta, sa pamamagitan ng mga ilaw. May mga church pa nga, may pagmasin pa Di ba? Para maramdaman mo yung presensya na, magugulat ka, umuusok yung stage. Andito na ang Panginoon. Papausukin yung stage. Di ba? Amen po? O kaya palulungkutin yung ilaw. Para ang tao talagang
Damang-dama. Mga kapatid, it's more than emotions. You must be sure that you encountered the Lord Jesus Christ. Amen? Ito ang dahilan kaya ako nandito. Kasi si Kristo. Hindi ako nandito dahil ikaw o ganito, naninimbang ako dito kay brother, kay sister. Hindi. Kaya ako nandito dahil si Kristo. Kaya ako nandito. Kung hindi nyo pa nararanasan si Kristo, kapatid, I urge you pag-uwi mo, Lord, magpadama ka sa akin, Panginoon. Hindi lang padama, hindi lang emotion, but you be real in my life. Amen? Amen? Sino po dito magsasabi? Brother, hindi, wala, kumidlat ba ng may, ako nga, hindi mo naman sasabi, kailangan kumidlat, umilaw, umusok, o kung ano man. You know in yourself, something happened to you. May nangyari sa'yo nung marinig mo ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Sino nakaranas niyan? To the point na, pagtatawa ng kaiba, basta ako, may naramdaman na, naranasan ko si Lord. Yung iba nakakita ng pangitain, iba nakadama. Di ba? Iba-iba ito eh. Amen po? Meron iba nakapanaginip lang eh. Si Manny Pacquiao, kaya nakakilala sa Panginoon, nakapanaginip lang siya. To his dream. God talked to him. Amen po? Sino po dito nakaranas ng Panginoon? Wala nagtaas ng kamay, parang ako. Did you encounter the Lord? Mga kapatid, congratulations. You have entered the narrow gate. Kaya nga ang church hindi ang church ang gate papuntang heaven. Ang gawain hindi ito ang pintuan papunta sa kaharian ng Diyos. No! It's not even the pastor. Hindi ang pulpito. Hindi ang pastor. Ang daan papunta mo sa kaharian ng Panginoon. Si Jesus. Bluntly, sasabihin ko, you do not need me. You need the Lord to enter the kingdom of heaven. Amen? Incidental lang na nandito ako kasi mas madaldal siguro ako o mas masipag akong mag-aral o nakakapag-share ako sa inyo. But just the same, I entered the narrow gate. And the narrow gate, it's impossible na hindi ko maka-enkwentro ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? Okay. Teka lang, Brad. Sabi sa verse 14, narrow is the gate, and constricted is the road that leads to life, and there are few who find it. Ang word dito ng restricted road, constricted yung road na to, talibo. Talibo. Ang ibig sabihin nito, compress, katulad doon ng wine press ng ubas. Para makuha mo ang katas ng ubas, kailangan ilagay mo siya sa wine press para madurog ito at lumabas yung katas ng ubas. Ang tilibo po, ibig sabihin ito, pressure. Pag ikaw pala pumasok sa makitid na pintuan, ang dadaanan mo ay tilibo, may pressure. Ang mararanasan mo para kang ubas na pinipiga. Pinipiga ka. Para ano? Para lumabas yung katas mo na yun ang pinakamahalaga. Hindi yung laman. Amen po? Pag ikaw pumasok sa pintuan na makitid, ang dadaanan mo ay tilibo, ibig sabihin, merong affliction, may trouble. Yan na yun. Bakit may trouble? Bakit may trouble? Kasi magkakaroon mismo sa sarili mo ng pagtatalo. Ikaw mismo, sa sarili mo, may magtatalo sa'yo. Sabi nung isa, dito ka, sabi nung, nagkakaroon na ng conflict mismo sa sarili mo. Sino nakakaranas niya? Di ba? Dito lang pagpunta mo lang sa gawain, makikibaka ka na sa sarili. Ang kalaban mo, sabi nga the greatest enemy is yourself. Amen po? May internal conflict. Sino makaka-relate niyan? Di ba? Yun na yung sinasabi ng kapatid natin. Mayroong tama at mali. May magtatalo sa sarili mo. Ito tama, ito hindi tama. Mamimili ka, may struggle na. Pag na kay Kristo ka, it's more than yung mga kautusan ng church, more than sa mga church rule, more than sa
sa mga doctrines natin. Higit doon, meron tinutumbukan, Lord. Hindi panlabas, kundi pangkalooban. Amen po? At yung tilibon nito, pwede rin ito'y patungkol sa persecution. Yung bang meron ng pagsubok sa iyo. Di ba? Yung iyong pananampalataya, sinusubok na. Mga kapatid, yung daan na ito, sabi doon sa verse 14, constricted is the road. Hindi pa kayo nagtataka, sinabi ni Lord, I am the way, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. No one comes to the Father except through me. Parehas na nung the door, pero ang sinabi ni Lord, ako ang daan. Wow. Ito pala yung constricted road. Yung daan na mahirap. Ano yun? Yung dinaanan ni Kristo. Yung pinagdaanan niya sa buhay na ito nung siya'y nagkatawang tao. Because He is also the way. Kapatid, kung meron man tayong i-emulate sa buhay natin, meron ka mang gagayahin, meron ka lang pagmomodelan ng buhay Kristiyano mo, ito'y walang iba kung hindi sino? Si Jesus. Kung meron kang gagayahin, meron kang susundan ng yapak, ito'y walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Tandaan nyo, huwag nyo i-model sa leader. Gaano man kagaling ang leader na yan. Kapatid, papalpak yan. Amen? Kasi lahat tayo, pinatawad lamang ng Panginoon. Amen? Pero si Kristo, hindi nagkulang. Hindi nagkamali. So, we will model ourselves. Ba't mahirap eh? Kaya nga mahirap eh. Mahirap ang daan eh. Ano yung bakit? Sabi nga niba, mahirap magpaka-Kristiyano eh. Mamimili ka. May mga dapat kang gawin eh, na dati ginagawa mo, hindi mo nagagawin. May mga bagay na okay sa'yo noon, iiwasan mo na. Dahil ikaw ay nakay Kristo na. Ang hirap eh. Yung gusto mo, hindi mo na dapat gawin. At yung ayaw mong gawin, kailangan gawin mo. Sino magre-react dyan? Kapatid, pakinggan niyo po ito. Yung stenos at itilibo ho, it's not about outward manifestation, outward things. Hindi ho. Hindi nga rin ito tungkol sa kahirapan eh. Hindi ho. Ito po'y tungkol ho sa kalagayan ng buhay natin. Amen? Ang totoo dito mga kapatid, yung narrow gate na ito, pag ako'y pumasok dito, ito'y sa pamamagitan ni Kristo, pumapasok po ako sa isang personal at relasyon na may pag-ibig sa Kanya, sa ating Panginoon. Nagtitiwala ako sa Kanya, sinusunod ko ang mga utos Niya. Yan ang sinasabi ho dito eh. To love God above all and to love our fellow men as ourselves. Yun yung sinasabi. Ang totoo dito, yung journey natin, yung paglalakbay natin sa constricted road na ito, mga kapatid. Ang tawag dito, yung pagbabago ng puso. A change of heart, a transformation of the heart and the change of mind. How? By obeying the Lord from the heart. Susundin mo ang Panginoon mula sa puso mo at ipamumuhay mo ito sa paglakad mo dito sa mundo. Ang hirap nun. Pero you have to do it. Amen? Hindi po ito religious works. Kalimutan niyo yung gawaing relihiyoso. Hindi ito, lagpas po ito sa gawaing relihiyoso. Ito ay tungkol sa pamumuhay mo. Araw-araw, kasama mo ang Panginoon. Araw-araw, nilalakaran mo yung nais ng Panginoon. At dahil doon may paglalaban. Pero yung paglalaban na yon, mga kapatid, ay patungo sa pagbabago mo. Pakinggan niyo mga kapatid, imposible na nakay Kristo ka na hindi ka magbabago.
Parang tahimik kayo lahat doon. May mga katulad ng ubas na pinipiga, inaalis ng Panginoon. Yung mga bagay na hindi tatanggapin sa kaharian niya. Pakinggan niyo to. Brad, ba't naman mahirap yung daan? Kailangan kong daan. Ano yung bakit? Kasi mabuti na sa daan pa lang, inaalis na yon. Kasi pag naalis yon, lahat yon, ikaw makakapasok ka sa dulo. Makakapasok ka sa kaharian niya. Kaya nga tayo mga kapatid, pakinggan nyo, hindi po ako pwedeng magsabi, tinidiman ko sino. Naiintindihan ko bawat isa sa atin, yung pagbabago natin ay importante araw-araw. Hindi man agad. Brother, brother, ay patatsaga mo sa mga kapatid gano'n. Kasi yung si Lord yung matyaga eh. Ang mahalaga, habang buhay ka, habang may hininga ka, may puwang sa pagbabago mo tungo sa kaharian ng Panginoon. Sino nakaka-relate dito? Meron bang gustong mag-react dyan? Yung ganyan? Di ba? Naglalakad ako sa daan na ito. Pumasok ako sa makitid na pintuan. Si Kristo yon. Naglalakad ako sa daan na ito na mahirap. Bakit? Kasi kasama ko ni Kristo. Sabi ni Kristo, pasanin mo ang krus mo. Yung krus mo, ibig sabihin nun, yung mga bagay na gusto ng laman mo, hindi mo na dapat payagan yun ang maghari. Kaya nga pinako na yun eh. Sabi ni Pablo, kasama na ako, napako sa krus ni Kristo. Parang tahimik na tahimik. Mga kapatid, hindi pwedeng nakaupo tayo dyan at walang nagbabago sa atin. Hindi pwedeng nakaupo tayo dyan at hindi naaalis yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Pakinggan nyo, yung panlabas na gawain, hindi yung kayang magbago. No. Change must come from within. Ikaw. Kasi sa susunod na linggo, pag-uusapan natin yan. Yung pinaka-nakakatakot na verse sa New Testament. Nung sinabi ni Kristo, sa araw na yon, maraming lalapit sa akin, Panginoon, Panginoon. Hindi ba nagpropesiya kami sa pangalan mo? Sabi ni Kristo, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakilala kailanman. Pag-uusapan natin sa Sunday. Kasi ito yung prequel eh. Amen? Amen po? Brother Harry, parang turo mo, trilogy ah. Kasi kailangan maintindihan ninyo ito mga kapatid. It all starts when we enter the narrow gate, which is the Lord. Amen? At tayo lumalakad sa makikot na daan na ito, na mahirap, pero kasama ang Panginoon. Pakinggan niyo to. Bigyan ko lang kayo ng medyo masaya. Gusto ba ni Lord nagdudusa ang buhay mo? Hindi. Kasi kung itong mahirap na daan na ito, ibig sabihin magdudusa ka, ba't sinabi pa niya, magsiparito kayo sa akin? Lahat kayong napapagal at nabibigat ang luba at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So, ibig sabihin, itong struggle na ito, itong hirap na ito, is not about yung anong kakainin mo, anong idadamit mo, ano ikakabuhay mo. Hindi yon. Sagot niya yon. Kaya ito mahirap kasi may labanan dyan sa puso mo, sa isipan mo. It's a real battle between yourself. Sino magsasabing totoo to? Hindi, honestly dito nga lang, pagpunta pa lang sa church, may laban ka na eh. Paggising mo pa lang ng umaga eh. Sabi ng katawan mo, gusto ko pang matulog, tatamad ako. Sabi ng balakang mo, masakit ang balakang ko. Di ba? O sabi mo, hindi, may importante ako ngayon. Ito yung kakabuhay ko eh. Di ba ang hirap? Always struggle. But thank God, ang Diyos, napakabuti. Amen? Kasi sabi ng Bible, siya na nagsimula sa inyo ng mabuti, ay tatapusin niya. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Kaya nga ako, hindi nawawalan ng pag-asa. Kaya nga HPB tayo eh. Di ba? Si Jesus ang pag-asa ng buhay natin. Mga kapatid, mamimili ka kasi. Hindi madali ito, mamimili ka. Mamahalin mo ba yung kapwa mo? Kasi yung genuine na
sacrificial love ni Kristo sa tao, gagawin ko ba yun? Amen? Yung willingness mo na maliitin ka, minsan aawahin ka na, pero nagpapakita ka pa rin ng struggle ito eh. Amen po? Tayo po ay, sabi nga, dumadating ang time, buti nga hindi tayo pinipersecute eh. Mapalado kayo nung time na nakakilala ako sa Panginoon, nung 1980s, napakatindi ng persecution. Totoo. Kaya nga yung mga Kristiyano, ang problema pa nun, yung Bible pa naman nun, ang lalaki. Paglabas mo ng bahay mo, makatingin yung kapitbahay mo, yan na. Mga haleluya yan, haleluya. Nagtitinda ng luya. Di ba? At ang tingin sa'yo, iba, ang hirap. But I have to keep on. Ngayon, ang problema natin, accepted na ang church eh. Magagaling pa nga naging mga pastor ngayon, nagiging politiko na eh. Ha? Di ba? Yung mga pastor ngayon, big time na. Hello? Kaya ngayon, wala nang gusto magpastor eh. Kasi puro dosa. Kasi hindi nila naintindihan yung makipot na daan. Ang sinabi ni Lord, akong bahala sa buhay mo. Kaya lang, handa mong harapin itong pagpili mo na sa sarili mo para kang pipigain. Kasi meron siyang gustong alisin sa'yo. Yung inaalis sa'yo ng Panginoon, kaya niya inaalis yun, gusto niya makapasok ka sa kanyang kaharian. Hello? But you have to do it. Lalabanan mo ito. At mahirap ito. Amen? Pero ang dulo nun, buhay. Ano yung encouragement natin? Sabi nga ng Bible, si Kristo, dahil sa glory na pinakita sa kanya ng Ama, in-endure niya ang paghihirap ng krus. Di ba? In-endure niya kasi yung dulo nakita niya eh. Langit, kalangitan, kaharian, hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng mananampalataya. So Jesus have to endure. Because the end of it is life. Yun lang ang motivation nating lahat. Ito motivation ko, kapatid. Nagdudusa man ako bilang Kristiyano. May mga sakripisyo akong kailangan gawin sa sarili ko, mga bagay na kailangan baguhin, na ako mismo kailangan magdesisyon nito. Ang alam po dito, ang dulo naman nito, ay makikita ko ang Panginoon ng mukhaan. Ang motivation natin ay ang kanyang kaharian. Hello? Ewan ko ba kung BBTO ka, kapatid? Maaring mawala tong HPV. Totoo, pwedeng mawala ito. Ang tanong, ikaw, mawawala din sa Panginoon? Amen? No. Because Jesus Christ is the same. Sabi niya, hindi niya ako iiwanan at hindi niya ako pababayaan kailanman. Amen? Amen po? Alam niyo po yung narrow gate nito. Ito yung personal na pakikipag-isa mo kay Kristo. Walk with Christ. Kaya pala sabi ni Pablo, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ lives in me. And the life that I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Itong buhay na pinamumuhay ko, hindi na ako mag-isa. Kasama ko si Kristo. At ang pananampalatayang ipinakikita ko ay ang pananampalataya ni Kristo na aking tinanggap. Siya na nagmahal sa akin at nagbigay ng buhay niya para sa akin. Mga kapatid, being united with Christ, yung constricted road, yung pamumuhay natin, yung paano namuhay si Kristo. Paano ba namuhay si Kristo? With love. With humility. Ang hirap nun. Amen? With endurance. With sacrifice. Ang hirap nun. Alam ko marami sa inyo nagsasakripisyo, pumupunta dito. Kaya alam ko pagpapalain kayo ng Panginoon. Kasi sagot niya yun eh. He will bless you. As you go along the way, mahirap man yung daan, but God will never forsake you. Amen? Amen? So yung wide gate at yung spacious road, ang ibig sabihin nito, tama yung sinabi ng kapatid natin, ito yung buhay na walang restriction. Libre. Gawin mo yung gusto mo. Brad, basta umatin ka lang ng church, ha? Basta kahit anong gawin mo, okay lang.
Lalo na ibang church, basta may ikapo, may offering. Kinikilabutan niya ako, meron nakitang preacher eh. Yung pulpito niya, eto, yung nasa tabi niya, love offering. Yung nasa kanan niya, another box for offering. Paglabas mo doon, another offering. Nakakatakot. Basta dumalo kayo. Kaya nga ibang mga pulpito, huwag ka na magsasalita ng hindi masyado maganda. Baka matisod. Saan matitisod? Sa katotohanan? Brad, huwag kang mawawalan ka ng mga membro. Wala nang dadalo sa'yo. Mga kapatid, para saan ba itong ating ginagawa? Sabi ni Kristo, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Amen? Amen po? Amen. Itong road na, itong malapad na daan, ito yung churches, ito yung mga gawain, ito yung buhay. Kahit wag na yung church, ito yung buhay na ino-open ng mundo ngayon. Malaya ka, gawin mo, gusto mo. Kung saan ka masaya, okay lang. Amen? Mga kapatid, yan ang binibigay ng mundo. At yan din ang binibigay ng religious system ngayon. Ang religious system ngayon, kailangan pa ng church, pagandahin mo, komportable tao. And I pray God, tama din naman. No? Pero hindi yun ang pasyan. Amen? Mga kapatid, ang masaklap tong religious system na to, pinakamatindi. Mag-member ka, Brad. Sumunod ka sa panalangin to. Presto, ikaw ay born again na. Hindi yung totoo yun. Amen? Amen po? Gawin mo lang ito, Brad. Gawin mo to lahat ng doktrina, pamantayan, makakarating kang langit. Hindi yung totoo yun. Sa susunod na linggo, pag-aaralan mo natin yan. Yung religious work mo is not the basis for you to enter the kingdom. Kundi pagdaan mo sa makipot na daan na yun, na may mga pagbabago, pag yung pressure ng buhay mo, yung compression ng buhay mo, para maalis yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ang masaklap noon, in verse 13, ang dulo nito ay apoleia. Ang apoleia po, pakinggan nyo, hindi lang ito, sasabi na impyerno yan, hindi. Ang apoleia po, yung tinatawag pong distraction, loss, ruin, waste of life. Yung buhay nila ay nasayang. Ang eventually, spiritual distraction. Yung pagwasak ko ng dyablo, hindi nagsisimula sa pagkatapos ng buhay mo. Dito pa lang, wawasakin ka na. Kung doon ka dadaan sa makitid na, sa malawak na daan, doon ka dadaan, at ang daanan ay maayos, broad, sabi nga, hindi lubak-lubak, easy-easy, titirin ko sa iyo ang dulo ng distraction. Bakit? Siyempre, gusto mong gawin yung gusto mo eh. Sino mawawasak? Sino mapapahirapan? Sino magdurusa? Eventually, ikaw din. Amen? Ano masaklap? Loss of life. Kaya nga ito ang summary bago natin ito isara. Ang summary nito ganito. Tinuturo ni Kristo yung pagkakaiba ng 200 ng buhay. 200. Ang una ho, yung malawak na pintuan. Malawak na pintuan at maising daan, ito yung mga tao na nagtatago ng korap na puso nila sa likod ng reliyon. Kaya nga lahat ng tao may reliyon eh. Sa dami ng reliyon, mamili ka kung saan ka komportable. Diba? Kung saan ang preference mo. Hindi yun ang issue. Isa lang, si Kristo, whether you have Christ or you have none. Amen? Ang tao ngayon, basta ako, devout ako eh. Devout akong ganito, devoto akong ganito. Ay, devout akong born again. Kahit na devoto ka, ang puso mo naman, hindi nagbabago, kurap pa rin, marumi pa rin, masama pa rin. Naku niyo po ibig ko sabihin? Amen po? Para yan yung mga pusakal na mandarasal eh. Ano yung pusakal na mandarasal? Nagdadasal yan. Istorboy mo, mumurahin ka. Pagkatapos dasal na naman. Istorboy mo, pahahatawin ka. Naku niyo, ibig ko sabihin, natatawa tayo, but that's true.
behind a religious system is a corrupt heart that must change. Hello? Amen? Hindi po ito popular, kapatid. Alam ko iba, baka paskilay. Totoo yun. Yung sinasabi ni Kristo. Yung pangalawa man, yung tao po na lumalakad sa buhay na ito nang may kababaang loob sa Panginoon, yung humility. Yung humility, huwag niyo isipin doormat. Hindi. Pag-uusapan din natin sa mga araw na daraan. What is really humility in the Bible? Yung humility, pagpapasakop sa Panginoon, pinapayagan mo ang Panginoon na baguhin ang puso mo. At baguhin ang isipan mo. At ipinapamuhay mo ang mga turo ng Panginoon. Hindi mo man ito masunod ng todo, meron kang time na bumabagsak. Ang sinasabi ko lang, sige lang tayo hanggang mabuo mo, hanggang makayanan mo, hanggang mapagtagumpayan mo yan. Because that is what life is. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Kapatid, huwag niyo pakikinggan, ba't bumagsak na ako ganito na lang. Hindi, habang may buhay, may pag-asa, tumayo ka. Ang Panginoon, hindi susuko sa iyo kung hindi ka rin susuko sa... Actually, hindi siya sumusuko sa iyo Kahit ikaw na nga sumusuko But you need to change. You need to transform. And you can only do that when you enter the narrow gate through Christ. And you walk the way, the difficult way, through the ways of the Lord Jesus Christ in His teachings and His commands. Amen? Amen. Meron gusto magtanong? Nagkakaintindihan mo tayo? Meron gusto magtanong? So, ulitin ko yung makipot na daan, makitid na daan, mahirap na daan, hindi tungkol sa magpapakahirap ka. Hindi. Sabi ni Haring David, ako'y naging bata at ako'y tumanda na. Pero wala akong nakitang matuwid na tao na namalimos at pinabayaan ng Diyos. Yun ang good news. Lahat ng bagay idadagdag sa iyo as we go along the way. Amen? Huwag yung sasabihin sabi ni Brother Adam, magdusa ka kasi para ikaw makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Hindi. Sabi ng Bible, magbago ka. Makibaka ka sa sarili mo. Change. Amen? Sino magsasabi ito, madaling kalaban ng sarili? Di ba hirap? Madalas, lagi nananalo yun Amen? So, nagkakaintindihan na tayo? Sa susunod ito, pag-uusapan na yung pinaka-nakakatakot na verse sa Bible, sa New Testament. At dahil natatakot ang maraming Kristiyano, hindi kasi natin naintindihan kanino to sinabi ng Panginoon at bakit niya sinabi ito. Amen? Amen?